Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, may gusto lang akong pag-usapan since filing na nga po ngayon ng candidacy, no, para po sa national and local, which is sa national po is yung senatorial and party list, and sa local naman po from mayor to down to ano po, councilor, ganyan, congressman. Ayan, so ngayong araw mga kababayan, ang gusto kong pag-usapan, itong nangyaring ano nga po, no, nangyaring pag-announce ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga pambato. Bali kung natatandaan nyo nung nakaraan na i-content, nagawa na po natin ng commentary yon. Pero yung ngayon po kasi ang gusto kong pag-usapan, kasi late ko na siya napanood. Bali, naglabas kasi ulit ng statement itong si Senator Amy Marcos, na kapatid po, nakakatandang kapatid ni President Bongbong Marcos. So kung matatandaan nyo po, nung mga nakaraan pa, bago pa si PBBM mag-announce ng mga pambato niya para po sa alyansa ng Bagong Pilipinas, si Senator Amy po nagpa-interview. Sa TikTok ko siya nakita mga kababayan. I forget lang kung anong network yung naka-interview sa kanya. Pero yun nga, ang sabi niya doon, bali, hindi pa nag-a-announce si PBBM regarding dun sa mga line-up niya ng senator, no? Nabanggit na ni Senator Amy. Siya na yung unang nag-release or nagsabi kung sino-sino yung mga posibleng tumakbo under the Marcos administration. And isa na nga po siya doon sa mga possible na tatakbo bilang senator under the Marcos administration. So, in-announce niya yon, and then after ilang araw, weeks actually, ayan na nga po, in-announce na ni President Bongbong Marcos yung 12 na senator na tatakbo under the bagong, yung alyansa ng Bagong Pilipinas, na may 5 malalaking mga partido ang nagsama-sama. So, ilan nga po doon sa mga tatakbo po under the alyansa ng Bagong Pilipinas, no, is si Mayor Abby Binay, si DILG Secretary Benhur Abalos, ayan, si Rep. Erwin Tulfo, si Ping Lacson, si Manny Pacquiao, si Tolentino, sino pa? Si Pia Cayetano, tapos si Amy Marcos nga, and then si Tito Soto, si Bong Revilla, ayan, Camille Villar, and si Lito Lapid. So yun po yung line-up na nilabas ni President Bongbong Marcos noong nakaraang linggo, no? Mga kababayan, ito po kasi naglabas ng statement si Senator Amy Marcos na sinasabi niya na mag-i-independent na nga daw po siya. Alam mo yon, diniktahan mo na nga si PBBM nung una. Kasi siya yung unang naglabas ng ng mga possible na tumakbo under the administration, this administration. And then after ng mga ilang days, si PBBM, in-announce niya na yung mga pambato niya para sa this 2025 election. And then nung in-announce nga ni PBBM, ilang araw lang po nakalipas, sabi nga ni Senator Amy, mag-sosolo daw po siya. So, ito po yung naging statement niya, mga kababayan. Ayan. Sa salamat kay Pangulong Bongo na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya, na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino.
Okay, Hindi cut lang magaling natin mga kababayan. Alam naman natin na yung sinasabi dito ni Sen Aimee na gagayahin niya yung tatay niya na walang kakampihan. Alam naman natin mga kababayan na hindi totoo. Kumbaga, kung ano man yung sinasabi niya, taliwas po sa aksyon na ginagawa niya. Hindi ko na kailangan isa-isahin mga kababayan kasi alam niyo na po yung ibig kong sabihin, 'di ba? Alam mo yung tipong, 'di ba sabi niya nga walang kakampihan. Pero yung puganteng pinoprotektahan ng mga detractors ni PBBM. 'Di ba pinoprotektahan, dinedepensahan, hindi pinoprotektahan, dinedepensahan niya din. 'Di ba? Siyempre, isa pa doon, mas pinapaboran niya itong mga Duterte nga. Kaya nga po mga kababayan, hindi lang ako ang nagsasabi nito, no? Marami sa mga kababayan natin, lalo na po yung mga sumusuporta sa mga Marcos, na si Senator Aimee daw po ay namamangka sa dalawang ilog. Which is para sa akin, as a citizen na nag-oobserba din, yun po yung makikita ko. Kasi kung matatandaan yung mga kababayan, halos lahat po ng statement niya pabor kung hindi dito sa puganting si kaibigan ng mga Duterte, pumapabor sa mga sinasabi ng mga Duterte. Kahit nung mga kababayan, nung budget hearing po ng OBP, nakita nyo naman kung paano siya magsalita doon sa hearing, no mga kababayan. Halata mong bias talaga or may pinapanigan, ganon. Alam mo yung senator ka, pero 'di ba dapat ikaw din yung isa sa mga magtatanong regarding nga sa budget na kinakailangan, pero hindi parang kinampihan ang naging lagay doon, ang naging siste kinampihan niya pa si Sara kahit yung pagiging attitude. Parang mas pumapabor pa siya kay Sara kaysa doon kay Senator Risa Hontiveros na ginagawa lang naman yung trabaho niya na nagtatanong ng maayos kung para saan yung budget. Di ba doon pa lang mga kababayan, alam naman natin at obvious naman na bias talaga si Senator Aimee. No, hindi ako naniniwala sa sinasabi niya na gagayahin niya yung tatay niya na dapat wala nang kakampihan. Unang-una pa lang nagkaroon ng alitan yung dalawa. Kanino ba siya? Di ba sa mga Duterte, sumasama siya sa mga rally, mga prayer rally. Tapos sasabihin niya ngayon sa atin na gagayahin niya yung ama niya. Malayong-malayo po, Senator Aimee. Napakalayo. So, tuloy natin. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ating. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Ayan, mga kababayan, sana totoo yung sinasabi niyang gusto niyang manatiling tapat, ha? Hindi sa kung kaninong grupo, kundi sa mga Pilipino. Kasi obviously, mga kababayan, ewan ko kung ako lang nakakapansin, pero sabi ko nga sa inyo, marami na po ang nakakapansin na hindi totoo itong sinasabi ni Senator Aimee. Pasensya na kahit sabihing Marcos siya, hindi ko to iboboto, no, sa 2025 na kampanyahan. Ang iboboto ko, ayan, si Sir Erwin Tulfo, yan. Boto ko yan, si Abalos, si Binay, si Tolentino, si Soto. So for now, yun pa lang po yung napupusuan ko dito sa mga pambato ng ating mahal na Pangulo. And tatansyahin pa natin, aalamin pa natin kung sino yung mga maglilingkod talaga ng totoo. Hindi yung maglilingkod dahil may pinapaboran, no? Hindi yung katulad niyan, si Senator Aimee, sabi niya, gagayahin niya yung tatay niya, pero alam naman natin nakabaliktaran lahat ng sinasabi niya Taliwas sa sinasabi niya sa ginagawa niya, mga kababayan. Obviously, ha. Naglabas po ng statement si President Bongbong Marcos, bali isa to sa mga interview niya, media interview niya po doon sa event. Kahapon po ata ito, mga kababayan. And ito po yung naging sagot ng ating mahal na Pangulo. Your sister would wishes to stand alone for running as a re-election is? Yeah, that's fine. That happens. I run as an independent myself many times. And so that is her choice. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom
to make her own schedule and to campaign in the way that she would like to do. But, you know, the Alianza is still behind her. We are still continuing to support her. And if down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she is of course very welcome. I cannot. Ayan, so narinig niyo na po yung sagot ni President Bongbong Marcos na no problem, no worries kung tumakbo man as re-electionist si Senator Amy Marcos ng independent. So mga kababayan, ito naman mga kababayan, kasi ginawa ng issue nitong mga didilis na ito si Senator Ping Lacson. So naglabas ng statement po si Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, I am running as an independent candidate, not being a member of a political party. I am a guest candidate of the Nationalist People's Coalition, which is part of an alliance of 5 major political parties that includes the administration's Partido Federal ng Pilipinas. Make no mistake, I am proud to be part of a grand alliance of our country's 5 major political parties. I have no doubt in my mind that should I win next year, President Marcos fully recognized my consistent role as a fiscalizer guided only by our shared motto. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. That said, kumalas as claim. Yun nga po, yung kiniklaim nitong mga didilis na to na maliliit ang utak na si Senator Ping Lacson ay kumalas na mismo dito sa Bagong Pilipinas, Alyansa ng Bagong Pilipinas. So ang sabi niya, that said, kumalas as claimed by some is not only fake. Ayan, it is malicious. Yan, mga fake news peddlers kasi kayo na mahilig gumawa ng mga kasinungalingan. At ayan, pinasinungalingan na po ni Senator Ping Lacson. Ayan, sabi niya pa, on October 2, sa October 2 po siya magpa-file ng COC. Will reflect that I am an independent candidate running under a coalition of 5 political parties, Lakas, NPC, NP, NUP, and PFP. The President's Party, may CONA, will be issued by the adoptive party, the NPC. Please don't be misled by disinformation. Running as an independent candidate simply means that I don't belong to any political party. Ayan. So yan malinaw mga kababayan na hindi ko malas si Senator Ping Lacson. Nag-independent lang siya pero ang mag-handle pa rin sa kanya is yung NPC. Ayan. Kumbaga yung magi-issued pa rin, adaptive siya. Adaptive party ng NPC. Ayan. So yun mga kababayan, iwasan natin yung paggawa ng fake news kasi mga kababayan, may hangganan yan. Yung paggawa natin ng fake news, yung paninira natin sa kapwa natin, may hangganan yan. And worst case scenario, baka bumalik sa inyo yung mga maling ginagawa nyo, yung mga paninira nyo sa tao. Babalik at babalik yan sa inyo, gagawa at gagawa ng paraan. Hindi man ngayon, pero darating ang panahon na yung mga gawa-gawa nyong fake news, yung mga paninira nyo sa tao, babalik sa inyo yan. No? So yun mga kababayan, start na nga po ng filing kanina. And nag-live nga po tayo. Bali, ang nag-live nun is si Joshua Corpus. No, nag-live po doon at si Sen Tolentino po yung isa sa mga nag-file na ng COC, no? And yan mga kababayan, maging wais po tayo sa pagboto. Busisiin natin, kilatisin natin maigi kung sino ba talaga yung mga politiko na tatakbo, maglilingkod sa bayan, hindi dahil kakampi siya ni ganito, kakampi siya ni ganyan. So alamin natin, busisiin natin kung sino talaga yung may pakialam sa mga Pilipino. And ano lang po mga kababayan, sarili kong yun na for now, yan si Mayor Binay, si Tolentino, si Tulfo, si Abalos, at saka si Soto, yun pa lang po yung napupusuan ko.
under the Alyansa ng Bagong Pilipinas. And titingnan natin hanggang sa magbotohan kung sino pa talaga yung mga deserving at alam natin na gagawin yung trabaho nila, no? At walang sasantuhin, lalo na hindi porkit na walang sasantuhin na yung porkit ka-close mo hindi mo naki-questionan, lalo na regarding sa budget ng kaban ng bayan, no? Yung pera na budget na yan galing po sa mga pera ng taong bayan. So yun lang mga kababayan, and ingat po tayong lahat.